Hindi siya dapat kaawaan. Ang dapat sa kanya ay tularan. Ito ang kwento ng isang lalaki na kawangis ay para daw litsyong baboy. Baligtad ang mga kamay, dikit-dikit ang mga daliri, maging ang mga paa ay iika-ika din. Pero sa kahit kakaibang itsura niya, nananatiling buo ang kanyang tapang at kumpiyansa sa sarili. Si Mang Danny ang inspirasyon ng mga taga Baseco. Ang kanilang idol na Boy Lechon. Sino ba naman ang hindi matutukso at matatakam kapag ito na ang ipinaparada sa inyong harapan? Mainit-init pa ang malutong at nagmamantikang mga letsyong baboy. Kani-kanyang pik, may habolang balat, merong angtenga o buntot. Ang iba aminadong guilty sa pagiging PG kapag ito na ang nakalatag sa handaan. Ultimate favorite kasi ng mga Pinoy, ang lechon. Siyempre, paghandaan lechon. Kasi yun yung unang-unang tinitira ng mga tropa pag kainan, di ba? Tapos yun pa yung unang-unang binabalot. Yan ang unang-unang nauubos. Kaya yun ang talagang pinagkakaguluhan, lechon. Siyempre, yung balat at ulo, ang sarap niya ni Paksiw. Panalo lagi, number 1 niya sa mga piyestahan. Star ng okasyon ang lechon dahil isa daw itong patunay na espesyal at bongga ang iyong handaan kapag mayroon nito sa hapagkainan. Tayo sa kanila, kung ano yung ginagawa nila sa buhay, sa araw-araw. Pero sa nakikita ko naman, siya po'y malinis eh. At saka sa tingin ko, hindi naman po talaga siya Kasi minsan yung kamay, nilalagyan namin tubig. Lihi na hindi daw nakain ng kanyang ina noong ipinagbubuntis siya ang itinuturong dahilan kung bakit sinapit ni Mang Danny ang ganitong kalagayan ng kanyang itsura. Baka sa kanyang mga malulungkot na mata ang matinding hirap na pinagdadaanan sa buhay. Dumating din siya sa punto na tinanong niya ang langit kung bakit ito ang kanyang sinapit. Sa murang edad, marami na raw ipinagkait ang mundo sa batang si Danny, ang mamuhay ng normal, makaranas ng kaginhawahan dahil parating salat sila sa buhay. Hindi rin niya natikmang makatungtong sa eskwelahan, kaya lumaki siyang mangmang, walang kaalam-alam. Hindi po ko pinagpag-aral magulang ko. Ang sasabi nila, baka daw ako tuksuhin, baka daw ako pihin. Kaya hindi ako nag-aral. Wala sa akin yun. Hindi ako nakadalas ng gano'n. Hindi ako inaasar. Inapila ako.
At magpahangga ngayon, ang tila sumpa ng tadhana ay dala-dala pa rin niya. Sa maliit na kwartong ito na animoy isang kural ng baboy, pilit na ipinagkakasya ng kanyang pamilya ang kanilang mga sarili. Sa 6 na tao, hindi mo lubos maiisip kung paanong pwesto sila mamaluktot para lang makatulog. At kahit saan ipihit ang iyong mga mata, mga basura, daga at samot-saring insekto ang makikita. Kaulayaw na nila ang mga ito sa araw-araw. Ni wala ding maayos na pwesto ang mga kawad ng kuryente. Madilim, maputik, marumi at mabaho, pero tiniis lang ni Mang Dani. Kalbaryo ang bawat galaw ni Mang Dani. Hirap kumaing mag-isa, pero kita sa pobreng mama ang kagustuhang mamuhay ng normal. Maingat niyang iniipit ang kutsara sa kanyang mga kamay. Magkalaman lang ang sikmurang kumakalam. Larawan man ng kawalan ng pag-asa ang kanilang tahanan, ni minsan hindi inisip ni Mang Dani na kaawaan ang sarili. Niyakap niya ng buong buo ang pagsubok na ito sa kanyang pagkatao dahil alam niya may hangganan lahat ng ito. Makakilos ako, kahit maliit yung bahay. Makakilos ako. Ang mahalaga, may matulugan ka, may magpapahingan ka. Yun ang mahalaga sa akin. Basta may maliit na bahay. Tuwing umaga pagputok ng liwanag, sinisimulan na ni Mang Dani ang maglakad para makadelihin siya ng pera. Wala kasi sa bukabularyo ni Boy Lechon ang maging pabigat at walang silbi sa kanyang pamilya. Wala akong naramdamang pagsubok. Kahit bagyo, kahit umulan, nasa labas ako. Nalays ako para kumita, para makain. Kumikilos ako para hindi ako umasa. Hindi ako umasa sa mga kapatid ko. Kumikilos ako para ako makakain sa araw-araw. Normal na raw sa kanilang lugar na makitang laging nasa kalye si Mang Dani. Hindi kompleto ang Baseco kung walang matandang Dani na kumakatok sa kanilang mga tahanan. Humihingi ng konting tulong pangkain. Pero sa kabila ng kanyang katatagan, may mga pagkakataon pa ring sinusubok siya ng mga mapanghusgang kapitbahay na pagtatawanan, na pagsasalitaan ng masakit at iniinsulto ang kanyang itsura. Pinakamasakit po sa amin yung marinig po namin na sinasabihan siyang abnormal. Kasi po, bilang kapatid po, nasasaktan po kami kasi kadugo namin yan. Masakit po sa amin yung kadugo namin na pinagsasalitaan ng masakit. Ang perang kinita sa maghapong pagratsyada sa mga kalye ng Baseco, ibinabahagi ni Mang Dani sa kanyang kapatid. Mabait po yan. Hindi po yan madamot. Pag may pera yan siya, bibigyan ka niya. Sasabihin niya sa'yo, may bigat na pa? Sabi ko, wala pa. Ito, kunin mo to. Bumili ka doong bigas, magsaing ka. Si Vilma na kanyang nakababatang kapatid ang pinaghuhugutan ng lakas ni Mang Dani. Palagi itong nasa kanyang tabi, hindi man niya kailangan ng alalay. Pero nakatatak na sa isip ni Vilma, nakadikit na raw ng kapalaran niya ang samahan ng kanyang kuya hanggang sa pagtanda nila. Ako sa akin, habang buhay pa ako, nandito ako sa kapatid ko. Ganyan ang kalagayan niya. Minamaltrato man siya ng ibang tao, tingin sa kanya, sira ulo, abnormal. Kahit na kulang siya sa ganyan, na pinanganak siya, kulang siya sa kamay, kulang siya sa paa, hindi yan dahilan para hindi namin siya mahalin. Kasi kapatid namin siya. Pinanganak siyang buo para sa amin, pinanganak siyang tama, pinanganak siyang matino para po sa aming pamilya niya. Hindi po ako magsasawa habang buhay po ako, hindi ko pagsasawaan, tulungan yung kapatid ko. Pero dahil sa awa ni Vilma sa kanyang kuya, madalas pa rin niyang itanong, bakit ba sa lechon baboy pa ipinaglihi ng kanyang ina ang kawawang kapatid? Ang kalagayang ito ni Mang Dani,
may paliwanag ang siyensya. Sa pagsusuri ng isang eksperto sa ganitong kondisyon, mas naliwanagan ng pamilya ni Mang Danny kung ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit naging ganito ang itsura niya. Based on the picture that I saw, na pinadala sa akin, so the patient definitely has a condition called syndactyly. So syndactyly is a congenital malformation in which there's the failure of the separation of the fingers and the toes. Ibig sabihin, nagdidikit-dikit yung mga kadaliri niya sa kamay at saka sa paa. So primarily, it is caused by a genetic defect that can be inherited by either sa mother or sa father side. Like sa case ni Mang Danny na yung mami niya daw, during pregnancy naglilihi daw siya ng lechon pero hindi niya nakain. Kaya daw nagiging ganyan yung itsura ni Mang Danny. So, ang sagot natin dyan, hindi yan siya totoo. Isang lang siya kung paniniwala pero wala talagang proof na totoo yan siya. So, somehow, yung mga kinakain ng mommy during pregnancy would influence the growth of the child. Pero hindi ibig sabihin na kung ano yung kinakain niya, magiging ganun din yung itsura ng bata. Kaya very important talaga na i-remind natin yung mom to eat healthy foods para mag-i-expect din tayo na pag-deliver niya ng bata, magiging healthy din yung bata. Kasi yung first 3 months ng pregnancy ng mother, doon kasi ng time na nagde-develop yung mga daliri natin, yung sa paa. So if ever yung mommy is laging nagyoyosi, uminom ng alak, or nagkaroon siya ng mga viral infections, also uminom siya ng mga drugs, or any ng mga gamot. So that may affect the growth of the child. Taliwas sa isinisimbolo ng mga lechon na kaligayahan at engranding mga selebrasyon. At kahit pa sabihing dito ipinaglihi ang itsura ni Mang Danilo, ay hindi naging masagana o masaya o engrande ang kanyang naging buhay. Hindi pa nga daw siya nakakatikim ng ganitong klaseng ulam. Kaya ito ang kanyang munting hiling na makatikim naman daw siya ng ganyang ulam. Kaya, Mang Danilo, eto ngayon ang aming munting handog sa iyo. It's a call for a celebration para sa inyo ito, Mang Danny, dahil sa inyong katatagan at hindi pagsuko sa buhay. Ang lihi na hindi natikman at nakain ng nanay ni Mang Danny, ngayon siya na mismo ang titikim. At hindi lang yan, handog din namin ang mga grocery para kay Mang Danny at sa kanyang pamilya. Eto, magbibigay kami ng bigas, tinapay, ayan, para tayong unboxing dito. Magbibigay tayo ng instant noodles, merong kape, merong palaman, may sardinas, ayan. So, pangtulong lang ito. Patuloy din po naming sisikaping tulungan si Mang Danny para magkaroon ng maayos na bahay at pamumuhay. Kaya Mang Danny, sana ay happy ka dahil deserve mo yan. Salamat ako. Nakatikim na ako ng gusto kong tikman. Ang nararamdaman ko sa lechon, para kang malo kainin, masarap kainin. Yun lang. Yun lang ako nakatikim ng lechon. Tulad ng lechon sa mga handaan, si Mang Danny ang star sa kanilang lugar dahil inspirasyon siya ng karamihan. At sa kabila ng estado ng kanyang buhay, patuloy pa rin umaasa at nangangarap itong si Mang Danny na balang araw, maaalis niya sa malakural na tahanang ito ang kanyang pamilya at wala nang gutom silang mararanasan. Kailangan ko ng bahay. Kailangan ko lang mambibiling bigas. Para sa mga nais magpaabot ng tulong kay Mang Danny at sa kanyang pamilya, makikita po ninyo sa inyong mga screen ang mga numero para siya ay makausap. Ang inyong mga tulong ay lubos nilang ipagpapasalamat. Patunay ang kwento ni Mang Danny na hindi nasusukat sa pisikal na itsura ng isang tao ang kanyang pagkatao at katatagan sa buhay. Hindi man siya normal na maituturing, pero dinaig pa ni Boy Lechon ng Baseco ang ibang tao na walang pangarap dahil siya'y patuloy na lumalaban ng patas para sa sana'y maging magandang kinabukasan ng kanyang pamilya.